Yon, magandang umaga dahil may long ride nga tayo ngayong araw. So kung wala ka pang naisip na lakwatsahan ngayong Holy Week, subukan mo na dito sa Kasikuran, Aurora. Bago ang mahabang biyahe ay nagpa full tank na kami dito sa Aringay. 625 ngayong binayad ko dito. Sa X-Max ngayong ginamit namin dahil sa compartment pa lang kasya na lahat ng gamit naming dalawa ng bebe ko. Tapos ka man nga ron, tanong mamatinak. Oh, di ba? 13:55 nga ng hapon ay umalis na kami dito sa bahay. Ay na, chill ride nga lang kami dito dahil tansyado ko naman yung dating namin sa Maliko basta hindi kami magtagalan sa stopover. 14:36 nga at nasa Arco na kami ng La Union. Diretso lang nga kami sa biyahe hanggang sa marating namin ang Binalunan. Dito na pagdesisyonan namin na kumain muna sa McDo dahil alas 3 na at hindi pa kami nagtatanghalian ng bebe ko. 405 ngayong nagastos namin dito. After 30 minutes na pahinga ay nag-ride out na ulit kami. Kalmado nga lang ang patakbo ko dito para ma-enjoy namin ang tanawin. Dito pa lang ay ini-enjoy na ng bebe ko ang kanyang nakikita. Unang palipad ko nga ng drone kaya mag-stop muna tayo konti dito sa Maliko. 16:30 na din nang marating namin ito. First drone shot ko nga dito kaya natagalan din ako magpalipad. Abot nga ako ng 1 oras dito. Makahanap lang ng magandang view at iba't ibang anggulo. Dahil nga sa first time ay nagpawisan din talaga ako. Lalo na pag hindi ko na nakikita kung nasan yung drone. Alam mo yun, may halong kaba abang nag-i-enjoy. Worth it nga naman dahil napakaganda ng aerial view dito sa Maliko. Sulit nga yung mga bangkingan dito. Tanggal talaga antok mo. Napakapayapa at sariwang hangin talaga yung malalanghap mo. Tapos ganitong view pa yung makikita mo. Wow, napakaganda. Madami pang magagandang view dito. Hindi ko na ipapakita lahat, puntahan mo na lang dahil tuloy na kami sa biyahe namin. 5:30 na nga nung nakaalis kami dito. Dito nga ay hindi din nagpahuli ang kalangitan. Napakaganda ng panahon. Tinuloy-tuloy na nga namin ang biyahe at wala nang hintuan para hindi na kami magabihan sa daan at makarating sa Nueva Vizcaya ng maaga. Dahil maaga nga kami nakarating sa Bayumbong ay nag-side trip muna kami sa Ambagyo para magkape. 19:42 na nang makarating kami dito. Libre lang yung kape dito pero may entrance fee na 50 pesos. Kasama na nga namin dito si Banky at ng girlfriend niya. Saglit lang kami dito at umuwi na sa bahay nila. Doon nga kami magpapalipas ng gabi. Masama na ngayon tingin ng bebe ko sa akin dito dahil natatay daw siya. Change mood real quick dahil nakatanim na daw siya ng bomba. Matang kayo Sheena po, biyala ko kami. Dahil maaga kami bukas, ulog muna tayo. 0434 nga nung nagsimula na kaming bumiyahe. Bali, 4 na nga kami dito at sinusundan ko lang sila Banky dahil hindi ko naman kabisado ang daan. Meron yung part na traffic dito pero hindi naman kami natagalan sa biyahe. 5:30 nga ng umaga at narating na namin ang Cordon Isabela. Dito na nga din pala ako nagpagas. 430 pesos lang yung pinagas ko dahil meron pa namang natira. Pagtapos nga namin dito ay dumiretso muna kami sa 7-Eleven. Nag-withdraw nga muna pala yung baby ko dahil wala na pala kaming cash na dala. 193 pesos para sa pagkain. Hindi na nga kami nagtagal dito dahil mahaba pa ang biyahe namin. Grabe, the sky is so dark. I love. Pang rides talaga yung mga ganito na klima basta wag niya lang ibubuhos yung ulan. Napakaluwag nga ng daan dito dahil maaga pa kaya nag-video muna kami nila Banky. Napakalaki nga talaga ng X-Max parang kalabaw. Napaka-komportable i-drive. Hindi ka din mabibitin sa pag-overtake. Ibigay niya talaga yung piga na gusto mo. Pero syempre, safety first pa rin palagi. 6:30 ng umaga nung inabutan kami ng ulan dito sa Quirino. Dahil wala nga kaming waterproof na jacket, ay minabuti na lang muna namin patilayin ng ulan. Timing naman at may bakanting waiting shed dito. Nang may nakita kaming bilihan ng kapote ay agad na lang din kaming bumili. 400 pesos nga ang isa. Pero 715 na nga din kaya may bukas na tindahan. Let's go! Let's go! Kailangan nga talaga dito ay may extra budget ka at hindi ka pwedeng bumiyahe ng sakto lang ang perang dala. Pero kung naka-waterproof ka naman na jacket, panalo ka na. Hindi kasi namin inaasahan na uulan sa parting to. At unang long ride namin ng baby ko ngayong 2025 kaya hindi talaga kompleto sa mga gamit. O sige na, enjoyin muna natin ang nakakahilong view ng 360.
60815 nang narating namin ang nagtipunan. Na nga din kami kumain ng umagahan dahil nagugutom na din ang sikmura. 150 pesos nga para sa umagahan. Hindi na din kami nagtagal at sumibat din kami agad. Sa parting to ay sumay trip lang kami saglit sa Landingan Viewpoint. Hindi nga maganda yung timing namin dito dahil walang masyadong bulaklak. Pero sabi naman ni Banky madami naman daw bulaklak dito pag season niya talaga. 0938 nung narating namin ang viewpoint. Kaya kinuhanan ko lang saglit ng aerial view. May 50 pesos nga pala na entrance fee dito. .30 na din ng umaga nung magsimula na ulit kaming bumiyahe dahil nga may nag-aantay sa amin na kaklase ko na imimit namin sa Dinadjawan Aurora. Mahaba-haba pa tong biyahe na to. Pagsasawa ka sa dami ng bangkingan dito. Kaya kung mahilig kang maglaro sa mga kurbahan, subukan mong pumunta dito sa Aurora. Nauna na nga pala si Banky dito. Ako kasi chill ride lang at ini-enjoy ko yung magandang view. Nakaka-relax kasi talaga yung mga ganitong tanawin. .11:35 na din nung narating namin ang Dinadjawan Aurora. Sa parting to ay kasama na namin yung isa pa naming kaklase. 2 oras na nga daw siyang nag-aantay dito dahil dyan lang naman siya sa Baler galing. Dito na kami nagpahinga at kumain. 200 pesos nga pala yung tanghalian. 13:15 nga nung umalis na kami dito sa Dinadjawan. Uy, full bar pa. 2 hours to go. 2 hours. Dito nga ay madilim na naman ang kalangitan. Sana naman ay hindi umulan. .13:54 nga nung dumaan kami dito sa Dinalungan. Sa parting to, napakaganda na naman ng panahon kaya sabi ko sa bebe ko, mag-video ka. Pag magaganda na kasi yung view, nakakalimutan minsan ng bebe ko pitikan. Pero ang rason niya ay mabilis daw ako kaya hindi siya makapag-video. Eh takbong 60 lang naman ako. Maluwang nga din pala yung daan dito kaya hindi kami natagalan sa biyahe. Pasiguran na tayo mga kalakwatsa. Dito nga akala namin ay malapit na pero mahaba-haba pa pala yung biyahe na kailangan namin. Dito nga mapapalaban na yung motor mo dahil malapit na din to sa dagat at hindi pa sementado ang mga daan. Muntik na nga kumatrasan ni Banky doon dahil nahulog yung tubig na nasa harapan niya. .17 nung marating namin ang camp area. Halos 11 hours din nga pala kami bumabiyahe hanggang dito sa Kasiguran. Pero kung wala naman kayong side trip, hindi naman kayo aabutin sa ganong oras. Pakaganda talaga ng view.
Pagkababa nga namin ng motor ay dumiretso muna kami dito sa registration. May entrance fee na 50 pesos at pag magre-rent ka naman ng tent ay magbabayad ka ng 500 pesos. Kung may dala ka namang tent magbabayad ka pa rin ng 300 pesos. Kung hindi ka naman komportable sa tent may offer naman silang mga triangle house dito worth 1,500 per night at wala pang aircon yun kalakwatsa. Dahil na hindi pa sila abot ng kuryente dito, tanging generator lang yung ginagamit nila dito para meron silang mga ilaw. Meron nga din palang wifi dito. Lap trip nga din tong tent ng kaklase ko kasi yung tent poles niya ay maliliit. Sabi ka namin pwede na yan kasi higa ka lang naman. Kaya binalik na din namin agad para makapag-order pa sila sa Shopee. Pagod nga ako sa biyahe kaya napailing na lang ako. Tara, silipin muna natin ang Kasiguran Beach. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Yeah. Seamos más que amigos. Seamos más que amigos. Yeah, yeah. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Yeah. Seamos más que amigos. Seamos más que amigos. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Alas 8 na ng umaga nung bumangon kami dahil makulimlim nga din ang panahon, walang sunrise na nangyari. Nanibago nga ako dito kasi sa La Union, pag nandun ka sa tabi ng dagat ay sunset nga ang makikita mo. Pero dito sa Kasiguran, sa tabing dagat ay sunrise ang makikita mo. Malamig. Maligo ka. Hindi. Kaya nga pumunta dito para maligo ka eh. Bigla mamaya. Pakilan lalo. Di ba malamig? Hindi. Pak. Ganda. Ganda kahit nilalamig. Sumigaw ka, sumigaw ka. Sumigaw ka. Sumigaw ka. Ayaw yung sumigaw. Ayaw mong sumigaw. (8:30) ay bumalik na din kami sa camp para magligpit at magayos ng mga gamit. Naantay na nga kami ng kalabaw namin, oh. 9:40 nga nung umalis kami ng camping area. Let's go! Okay. Mga 10 AM nga nung may nakita kaming bukas na karinderya. Bayawak nga pala yung pinag-umagahan namin dito. Nasa 150 pesos din. Saan kayo galing?
Dito nga ay dire-diretso lang kami ng biyahe. Sa Baler nga pala kami pupunta ngayon. Sa part na to may mga kabataan nga palang sumasabit sa motor na paakyat ng bundok dahil sila naman mag-skateboard pababa. 12:43 nga nang marating namin ang Baler Bay. Nang marating namin ang Dipakulaw ay dito ko na din naisipan na magpagas. 413 pesos na yung gas ko. 13:34 nga nang makarating kami dito sa Museo de Baler. 100 each nga yung entrance fee dito. Paborito kasi ng bebe ko yung mga ganito na pinupunta. Tamang ikot-ikot nga lang ako dito at video-video lang ng konti. Sabay mapapabasa ka na din. Masasabi mo na lang, ganun pala yung nangyari. Dito nga may nakita din akong mga lumang mga pera. 1903 nga yung pinakalumang nakita ko. Sa taas nga pala ng Museo de Baler, meron kang makikita mga painting. Pero hindi na kami nagtagal dito at umalis din kami agad kasi hindi pa kami nagtatangalian. Kaya dinala kami ng kaklase ko sa food house na pinagkakainan niya. 14:18 na din pala yung oras kaya dito muna kami nagpahinga. 300 pesos nga pala ginastos namin. 14:50 nga nung umalis kami ng food house. At dito nga ay ihahatid na namin yung isa namin kasama sa bahay nila. Dahil madadaanan naman namin ito. 10 minutes nga lang ay nakarating na kami dito sa bahay nila. Tol, thank you. Next time ulit ha. Umalis din kami agad 10:12 nung makarating kami dito sa Maria Aurora. Saglit nga lang na biyahe ito at nag-stop over muna kami sa Yokadi Pasalubong. 15:37 nga nung makarating kami dito. Agent nga lang yung binili ng baby ko dito. Nag-offer na nga ako ng tulong dahil nakikita ko nahihirapan siya mamili. Tapos nung lumarga na kami at nadaanan namin ito, the Ayo River Reservoir. One way nga lang yung daan dito. Pero originally, 2 lane dati ito. Ito nga pala yung nagsisilbing bypass ng Baler at Pantabangan Road. Sa kabila ay makikita mo yung dam at sa kabila naman ay makikita mo yung magandang kulubunduking tanawin. Base sa nabasa ko, ginawa nila itong one lane para ma-minimize ang vibration and to protect the dam from deterioration. Hindi na nga kami nakahinto dito para mag-picture. 5:30 na nang dumaan kami ng San Jose City. Ingat. Ingat kayo ha. Dito na nga kami naghiwalay ng daan ni Bangki dahil siya papuntang Vizcaya at ako naman papuntang La Union. Natulin nga yung patakbo ko dito dahil maganda naman yung daan. Kaya hindi ko na din napansin na papunta na pala kami ng Rosales. Diniretso ko na lang dahil gabi na din. Nakarating na kami dito sa Arco ng La Union mga alas 7 ng gabi. Piniga ko lang hanggang sa marating na namin ang Agoo at dito na nga kami sa Greenwich. Naggabihan, 7:30 na din ng gabi nung kumain kami dito. Kumastos nga kami ng 400 pesos para sa pagkain. Konting pahinga at umuwi na din kami. 30 at nakauwi na kami ng safe sa bahay. Thank you Lord sa mahabang biyahe at enjoy na long ride.